Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kanina ay naganap nga ang game ng Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers kung saan nakuha ng Clippers ng very dominant win dahilan upang ma-extend nila ang kanilang magkakasunod na panalo kontra sa Lakers sa 11. Ngunit mas mahalaga ay ang panalo na ito ay naglagay sa kanila sa driver's seat at number 5 seed sa Western Conference. Sa game kanina ay naging maganda ang performance si Kawhi Leonard at ng buong Clippers, habang sa Lakers naman ay tahimik nga sa LeBron sa first half, ngunit bumawi naman siya sa second half at gumawa ng 30 points dito. Subalit ang kanyang mga teammates ay tila ba wala talagang gana maglaro kanina. Si Anthony Davis nga ay hindi nagpakita ng dominating performance sa game na ito, at overall ay very sluggish nga ang laro na pinakita ng Lakers. At kapag nagbasa ka nga sa social media at sa mga comment section, ang mga fans ng Lakers ay ginagawang dahilan ng kanilang schedule. Ang Clippers nga daw ay April 1 pa ang last game nila, habang ang Lakers naman ay less than 24 hours ago lang ay may laro na naman sila. Well, to be honest, ay very unfortunate nga talaga ito para sa Lakers dahil na timing pa nga ito sa biggest game nila ngayong regular season. Ganun pa man, ang mga games na ito ay nakaschedule na nga bago pa man mag-umpisa ang season. So hindi nga kasalanan ng NBA na crucial ang game na ito para sa Lakers. Kung maganda nga ang performance ng Lakers sa mga naunang games sila, this could have been just another regular season game. At lahat naman ng teams ay may nakaschedule nga na back-to-back games. Ang Lakers ay may record ngayon na 41 wins and 39 losses. At ang next game nga nila ay kontra pa sa malakas na team ng Phoenix Suns. Sa palagay nyo ba ay magtatapos pa din ang Lakers sa top 6 ng West? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Joel Embiid at Nikola Jokic. Sila nga mga kaibigan ng dalawang player na naunguna sa MVP ladder ngayon. Ngunit in the same night, kahapon ay nagtala ng 52 points, 13 rebounds, 6 assists, and 2 blocks on 20 of 25 shooting sa field si Joel Embiid. At tinalo nga nila ang team na may second best record sa NBA na Boston Celtics. Habang si Nikola Jokic naman ay nagtala lamang ng 14 points, 10 rebounds and 4 assists on 7 of 13 shooting sa field, at tinambakan sila ng team na hawak ang worst record sa West na Houston Rockets, 21 points nga ang lamang sa kanila. So in the same night ay talagang na-compare nga ng husto ang stats ng dalawa, kaya naman umangat nga na naman si Joel Embiid sa usapan ng MVP. Hindi din nakakatulong na nagpahinga ng 4 straight games si Nikola Jokic. Ngunit hindi pa din nga pwedeng kalimutan ng mga fans dyan si Giannis Antetokounmpo. Nagkakaroon nga siya ng better season kumpara sa kanyang dalawang MVP season noon. Nag-a-average din siya ng career high 31.1 points, 11.8 rebounds, and 5.7 assists per game on 55.3% shooting sa field. Siya lang nga ang nasa MVP ladder na kasali sa top 5 ng scoring at top 3 ng rebounds. Andyan din ang kanyang depensa, at hindi nga natin pwedeng kalimutan na siya ang best player sa best team ngayon sa buong liga. Ang Milwaukee Bucks ay may record ngayon na 58 wins and 22 losses. Sino ba sa palagay nyo deserving ng MVP award ngayong regular season?